Mapagpalang araw kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, kami po ay hahawit ngayon. Ang aming hahawitin ay kay buti-buti mo, Panginoon. Ito po yung aming mga kodiko. Kailangan magkodiko. Hindi pa namin memoryado. Ito po, yan. Nandito po kami sa Paradise Site. Dito po sa Barangay 1-10, Zone 10, ay 1-8, Zone 10, District 1, Balotondo, Manila. Garden po ito. Ayan, tignan nyo po. Ayan. Puro halaman ang nakikita ninyo. Kasi ka po, garden nga ito. Garden. Ayan. Ayan po sila, si Tatay Ogos, Nanay Claric, ano po, sila po ang head of the family sa tahanang ito. Sila po ang tagapangasiwa ng nasabing garden na ito, no? Okay, awitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. 1, 2, 3. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kahawahay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay tapat kong magmahal, iyong kaway sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Amen. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na ito. Kami po ay mag-aharal ng iyong salita. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang aming pagkinabangan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Tatay Ogos, ang pag-aaralan natin ay tupa. Baka bagta kayo, bakit tupa? Wala naman tupang ayop dito, ano? Pero ang ating paksa ay tungkol sa tupa. Yan po, ano? Ito pong Garden Bible Study na ginagawa ko dito sa tuwing araw ng Sabado, ng hapon. Yan. Kasama po si Tatay Ogos, ang kanyang pamilya. Kasama ang kanyang pamilya, no? Yan. Kikita nyo po, iniikot natin ang video o camera para makita po ninyo yung mga taong yan. Ezekiel, Tatay Ogos. Opo. 34. Ezekiel 34. Simulan mo po sa 20 hanggang 31. Yan. Ezekiel 34
verse 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Yan. 11 talata. Medyo mahaba-haba. Tsaga-tsaga lang po, ano? At talagang malaki naman ang pakikinabangan natin ng isa't isa. Alam niyo po, kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, ay kayo ay kumakain. Kumakain. Pero hindi ninyo nakikita yung pagkain na kinakain ninyo. Kasi po, spiritual yon. Yung kaluluwa ninyo, yun ang kumakain. No, kasi po, ang elemento ng kalawan ng tao, meron siyang physical at saka meron siyang spiritual. Yan. Kaya yung pakakainin muna natin, yung spiritual body natin, yung nasa loob. Po. Ang pagkain niya ay salita ng Panginoon. Kaya sa pag-aaral na ito, tsagain nyo lang po, ano? Tsagain nyo lang. Pare-pare po tayo nagtsatsaga. At ang pagtsatsaga naman natin ito, hindi po kinakalimutan ng Diyos. Eh bakit? Paglilingkod sa Diyos ito eh. Yung mga tao, baka kala ninyo hindi paglilingkod sa Diyos ito. Paglilingkod po. Kasi salita ng Diyos ang binubulay. Ano? Ezekiel chapter 34, Tatay August. 34 ha? Chapter 34. Verse 20 hanggang 31 yan. Yan. Nagtsatsaga rin po tayo dito sa ganitong pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. Po, hindi po nasasayang ang oras mo, hindi nasasayang ang panahon mo. Bagkus, paginabang pa sa iyo ito. Po, paginabang. Alam niyo naman ang tao, mahilig sa paginabang. Pero spiritual na paginabang. Ano po? O, sige, nakita mo na ba, Tatay August? Yung Ezekiel 34? 34:20. O, simulan niyo po sa 20. Tuloy-tuloy hanggang 31. Yan. Opo. 21. Ay, 20, 21. Tuloy-tuloy lang po basa, no? Babasahin po. Nakita mo na? 32, kalatang 20. Sige po. Dahil dito, sinabi ni Yahweh, ako mismo ang magbukod sa malulusog at mahihinang tupa. Ginigit nyo ang sinusuwag ang mga mahina hanggang sila'y magkalat kung saan. Dahil dito, ako ang magagalaga sa aking kawan at hindi ko papayagan sila inyong apihin. Hiwalayin ko ang mga mabubuti at masasama. Itinatalaga ko sa kanila na isang hari tulad ng lingkod ko si David. Siya ang magiging pastor nila. Ako si Yahweh ang magiging Diyos nila at magmamahala sa kanilang isang haring tulad ng lingkod ko si David. Ako si Yahweh, may sabi nito. Gagawa ko ang tipan upang mabuhay sila ng mapayapa. Paalisin ko sa lupain ang mababangis na hayop upang mga tupa ko'y makaroon kapanagan at maging kaparangan o sa kagubatan man. Pagpapalain ko sila
ang lupay na palibot na burol na tinalaga nila sa akin. At paulanin ko sa kapanahonan silanap ko ng pagpapala, mamumunga ng mga punong kahoy sa kabukiran, pag-aani sila ng masagana buhat sa kanilang lupay at sila'y mamumuhay doon ng panatag. At kung mapayapa ko na sila mula sa malipay sa kanila, makikilala nila ako si Yahweh. Hindi na sila luluban ng ibang bansa, hindi dadaluhugin ang mga mababangis na hayop. Mamuhay na sila ng matiwasay at mapayapa, at pag-anin ko sila ng masagana mula sa kanilang matabang lupain, para hindi sila dumanas na gutom at kutyain ng ibang bansa. Palalaman ang lahat na ako ang mag-iingat sa Israel ng aking bayan. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Kayo ang aking mga tupa, sa aking pastulan ako yung Diyos. Amen. Ngayon ang sabi ng Panginoon Diyos, si Yahweh, ang Diyos. Ang tinutukoy po dito yung mga Hudyo sa Lumang Tipan. Kaya Ezekiel, Prophet Ezekiel ang ating binabasa, no? Itong mga Hudyong ito, na bayan ng Diyos, ang tawagin niya Israel. Punong-puno po sila ng pangako sa Diyos. At ang mga ngasiwa sa kanila ay walang iba kundi ang lingkod ng Diyos na si Haring David. Ano po, pangangasiwaan sila ni Haring David. Kumbaga, ang Diyos nasa langit. At ang kanyang kasangkapan sa panahon nila ay si Haring David. Ano po? Si Haring David. Ngayon, may tinutukoy dito ang Diyos na si Yahweh. Kapag nakakita po kayo ng salitang Yahweh sa Biblia, para wag kayong malito, kailangan maghanap kayo ng talata gaya nito. Yung talatang verse 30 and 31. Tignan nyo po. Tatayo ko, sulitin mo lang yung 30-31. Malalaman ng lahat na ako ang mag-iingat sa Israel na aking bayan. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Kayo ang aking mga tupa, sa aking pastulan. Ako ang iyong Diyos. Ayan. Kapag nakakita kayo ng salitang Yahweh sa Bible, yung Yahweh po ay tumutukoy sa Diyos. Ito mismo Diyos ang nagsabi. Anong sabi ng Diyos? Ako si Yahweh na nagsabi nito. Ako ang inyong Diyos. Itong mga tupa rito na pangangasiwa ni Haring David na punong-puno ng pangako. Sila'y mga tupa ng Diyos. Kaya kung ikaw ay kinikilala mo ang Diyos na iyong Diyos, sigurado tupa ka. Tupa ka ng Diyos. Sa bagong tipan naman, ang mga ngasiwa sa mga tupa ay iba. Kung dito sa tinutukoy ng Ezekiel ay si Haring David. Ano po ang itinalaga ng Diyos? Tatayo ko, basahin mo lang yung verse 23 at 24. Pagibasa nyo lang po yung 23 at 24. Dito sa Ezekiel po. O yan. 23. O yung verse 23 tsaka 24.
Yan. Itinalaga ako sa kanila na isang hari tulad na lingkod ko si David. Siya ang magiging pastol nila. Ako si Yahweh ang magiging Diyos nila at mamahala sa kanilang sa isang haring tulad na lingkod kong si David. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Amen. Ayun inulit po ang magpapastol po sa kanila ay si David. Alam niyo, magaling na pastol to pa po yan. Sa history ni Haring David, matapang yan. Matapang. Yung mga maninila ng hayop, kayang-kaya niyang patayin. Ngayon, punta tayo sa Bagong Tipan. Yung binasa natin, Lumang Tipan. Tatay August, dito po sa sulat ni Juan, chapter 10. Meron po sinasabi dito sa chapter 10 ng 1. Medyo mahaba-haba ito, Tsaga-tsaga lang tayo. Gusto ko nga ang sabi, chapter 10, verse 7. 1, chapter 10, verse 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan, 16. Hanggang 16 lang po yung Tatay August. Tignan naman natin yung nakasulat dito sa sulat ni Juan. Sa chapter 10, verse 7 hanggang 16. Ano po? Yan. Opo, chapter 10 ng 1 hanggang sa simulan nyo po sa 7. Opo, hanggang 16, no? Opo, hanggang 16. Yan. Babasahin po. Sige, tayo August. Kaya muling sinabi ni Jesus, pagkatandaan nyo, ako ang pintuan, sinadaranan ng mga tupa, ang mga nauna sa akin ang mga magnanakaw at mga tulsyan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya, lalabas at makakatakbo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay makaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastor, naalay ang mabuting pastor kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasay, hindi niya pastor at hindi kanya mga ito. Kaya sinusugong gaban ang asong gubat ang mga ito at binulabog. Tumakas siya, palibasay, upaan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastor, kung paano kinikilala ko ng Ama at siya kinikilala ko. Gayon din naman, kinikilala ko ang aking mga tupa, ako naman kinikilala nila. At inaalay ko
aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong mga tupa na wala pang sa kulungan. Ito, kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan lang aking tinig. Sa ngayon, makakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Amen. Ayan. Doon sa lumang tipan kanina, si Haring David ang itinalaga ng Diyos bilang mamastol ng tupa, ng kanyang tupa. Dito naman sa bagong tipan, si Jesus. Ngayon, baka naman maguluhan ng isip nyo. Huwag pong maguluhan. Ano po, huwag maguluhan ang inyong isip. Kasi po, si David tao. Tandaan nyo, namatay na si David. Paano kayo ng mga tupa sa lumang tipan? Hindi magkakaroon ng problema sa isip nyo. Sa isipan nyo, may problema na. Sa isipan ko, wala. Tatay August, pakibasa mo po yung Hebreo 9:15. Chapter 9. Yan. Apo, 15. 9:15. Sige po, no? 15 hanggang 15 lang po. Oh, yun lang. Hebreo 9:15. Babasahin. Opo. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamagitan sa kanya kamatayan, ipinatawad na ang kanyang kamatayan. Pinatawag ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pang ng nakaunang tipan. Dahil dito, makakantam ng mga tinawag ng Diyos na walang hanggang pagpapala ang kanyang ipinangako. Amen. Ayan, ano po? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Yung lumang tipan, ang sabi niya, kaya nga si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Yan, yung nasa Israel po, sa mga Hudyo. Na, ito po yung tupa ng Diyos noon na tinutukoy sa Old Testament. Napatawad din po sila sa kanilang kasalanan dahil po sa dugo ni Jesus. Yan. Ano po? Dahil dito makakamtan ng mga tinawag ng Diyos. Yung tao sa lumang tipan, tinawag din ng Diyos. Ang walang hanggang pagpapala na kanyang pinangako. At yung mga taong nabubuhay ngayon sa bagong tipan, tinawag din po sila ng Diyos. Ngayon ang tanong, paano sila tinatawag? Paano sila natawag? Oh. Tesalonica, Tatay August. Ikalawang Tesalonica 2:14. Paano tumatawag ang Diyos?
Ano po? Paano tumatawag ang Diyos? Ikalawang Tesalonica 2:14. Tandaan niyo po. Sige. Ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 13 and 14. Yan, pakibasa po Tatay August pag nakita nyo. 2:13-14. Ayan ano. Si Tatay August, kung makikita ninyo siya, ako nakasalamin. Bata pa ako. Pero siya walang salamin. Mas lamang ang edad niya sa akin. Lamang siya sa akin ng 18 years. Nung binata na siya, 18 years old siya, doon pa lang ako naging tao. Pero wala siyang salamin, nagbabasa siya. Pero ako nakasalamin. Kasi pag alisin ko yung salamin ko, medyo blurred na din ang aking paningin. Apo, tandaan nyo yan. Kahit bata ako ng kaunti sa kanya. Basahin po. O yan. Pagbasa mo. Na Dalawang Tesalonica. mga kapatid na minamahal na Panginoon, dapat kami pasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang na kayo, mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo at ang iyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita ay pinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kawalatian ang ating Panginoon Isus Kristo. Amen. Sige, ganyan lang po Tatay August. Maliwanag po ano? Nung sabi ni Pablo, kabilang kayo sa mga hunang pinili niya. Yan, praise the Lord. Ano po? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yung nasa Old Testament, nakasama rin po sila. At ganun din po sa Bagong Tipan, nakasama po lahat ng tupa nang dahil po sa dugo ni Jesus na nabuo sa Kalbaryo. Ayun, tingnan natin. Bakit? Halimbawa, sasabihin nyo sa akin, bakit mo naman sinasabing kasali? Baka maging malikot na naman ang inyong kaisipan. Di ba, basa tayo? Ano po? Anong sabi? Meron sinabi rito, ano, sa Biblia. Ito. Sa Hebreo 3:1. Tres. Opo. 1:2. Ulo Diyos lang po. Opo. Chapter 3 ng Hebreo 1:2. Pakibasa niyo po. Yan. Pag nakita niyo na. Ayan, hinahanap po ni Tatay August ano, sa kanyang Biblia. Ha? Yan. Opo, yung Hebreo chapter 3, 1-2. Pagbasa niyo po Tatay August pag nakita niyo po. Mga hinirang na kapatid at kasaman sa pagkatawag ng Diyos,
Alalahanin ninyo si Jesus ang nagsugo ng Diyos at ang pinakapunong pare ng ating pananampalataya. Tapat siya sa Diyos na pinili sa Kanya. Tulad ni Moses ay maging tapat sa buong sambayanan ng Diyos. Amen. Sige, gandun lang po. Yan. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin. Maging sa lumang tipan. Kay Moses ang tinutukoy. Ngayon, Gawa 2:39, Tatay Ogos. Paano naman tayo nasali? Paano tayo nasama? Mga hindi Hudyo, mga Pilipino, mga Pinoy. Kapit, ano yung gawa? Gawa 2:39. Dito natin malalaman ayon sa pahayag ni Apostol San Pedro. 2:39. Pakinggan po ninyo si Pedro. O simulan mo sa 38, Tatay Ogos. 38, 39 lang. Yan. Yan ano, yan. Hinahanap po ni Tatay Ogos. So yan o. Yan. Na? Yan. Di man yata kayo nanonood sa YouTube eh. Pinanonood nyo ba ito? Yung lahat ng ginagawa natin dito? Paano nyo makikita? Hindi nyo pala pinanonood. Yan. 38, 39. Opo. Ayan. Lahat ng ating ginagawa dito nasa YouTube. Yan. Kasi mahaba eh. Basahin po. Opo, pagbasa nyo. Sumagot si Pedro, pagsisihan nyo, talikuran nyo mga kasalanan, at pagbautismo kayo sa pangalan ni Espiritu upang kayo'y patawarin at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Yan. Anong sabi ni San Pedro sa 39? Tayo Ogos, yung 39 lang basahin mo muli, ano? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Oh. Anong sabi ni Pedro sa inyong pangako at sa inyong mga anak? Ang kinakausap ni Pedro dyan, mga Hudyo. Kasi si Pedro, apostol sa mga Hudyo. At anong nakadugtong? At sa malayo. Yung malayo, tayo na pong mga hentil yan. Yan, amen. Tayo palang mga nasa malayo, ay kasali rin pala tayo sa pangako ng Panginoon Diyos. So, sinong tumatawag? Ang Diyos. Amen. Ayan. Tandaan nyo, kaibigan, hindi lang ang Hudyo ang may pakinabang sa pagtawag ng Diyos. Maging tayo pong mga Pilipino, mga hentil. Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Yesu Kristo, panahon na, kaibigan. Kasi yung dugo ni Jesus na nabuhos doon sa Kalbaryo, walang katubusan ng kasalanan. Kaya yung tupa rito, sila ang kasali. Yung tupa doon sa lumang tipan,
Nabasa natin yung Hebreo 9:15 at saka yung 2:39 ng gawa. Diyan pinapakita na yung mga tupad doon at saka yung mga tupad dito, pare-pareho na lang na makikinabang sa kaligtasan na pinapangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya panahon na po, kaibigan, isuko ninyo ang buhay nyo kay Jesus para mapabilang po kayo sa mga tupa na tinutukoy niya sa Biblia. Napo, salamat po Panginoon Diyos sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagliliwanag na kaming mga hentil ay nakinabang po sa pangako mo sa mga tupa ng Israel. Nang dahil po sa pananampalataya namin, nagkaroon kami ng bahagi ng kaligtasan. Hindi lang kaligtasan, kung meron man kaming mga sakit, anuman ang aming dalaing buhay, sa kabigatan ng buhay, pinapagahan mo. Kung may sakit kami, iyong pinagagaling. Kasali po yan sa iyong pangako. Hindi lang kami maliligtas, kundi pagagalingin mo pa kami. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, kanta tayo ng Diyos ay pag-ibig. Alam niyo po, magandang awitan ng Diyos. Nagsisimula kami sa awitin, nagtatapos kami sa awitin. Alam niyo po, yung awitan mo ang Diyos, napakasarap para sa Diyos. Ang Diyos ay naluluwalhati. Ano po? Tandaan ninyo, kahit sintunado ka, basta inaawitan mo ang Diyos, walang problema sa Diyos yun. Pero kahit magandang boses mo, kung inaawit mo, puro sanlibutan, ay, wala kang mapapala dyan. Ano po? Okay? Gamitin natin ang ating mga boses para sa kalwalatian ng ating Panginoon Diyos. Amen. Ayan. Ang awitin natin ngayon ay Diyos ay pag-ibig. Ayan. Meron kaming kodiko. Para kami nasa eskwela, nag-kodiko kami. Di bali po. Kaya sana masawala. Ayan. 1, 2, 3. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang nagdudulot sa ating buhay, nagintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawi kailan pa man sa puso'y diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag Limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin ng ating pagsuyo, ating ikalat sa mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumaku sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos. Ngayon pa lang, binless mo na po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong masaganang pagpapala sa hapon na ito. Sa iyo po ang walang hanggang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God is good. All the time. All the time. Amen. Amen.
Ito po, muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nagsagawa po kami ng Garden Bible Study dito po sa Paradise Site, Barangay 128, Zone 10, District 1, Tondo, Manila. Balot, Tondo, Manila. God bless us all po, no? Bye-bye. Kaibigan, like, share ng share. Kayong mga na-share, share niyo. Napakasarap pong i-share ang tungkol po sa salita ng Diyos. Amen. Amen.